So, what's up mga karisan po, magandang hapon po sa inyong lahat. So, ayun po. Kung makikita nyo po, ito pa ay mga vaccine na ginagamit ko po dito sa aking backyard farm or sa aking mga sisiw. Or ito po yung ginagamit natin sa ating vaccination program. So, ayun po. Kasi marami nagtatanong kung ano daw pa ang dapat gamitin ng mga vaccine sa mga sisiw at kailan ito dapat gamitin. So, ayun, ipapaliwanag ko po para isahan na lang po yung ating paggawa ng content. So, ayun po una. So, kapag po day old or pagkapisa pa lang, kung meron po kayo mabibiling vaccine na Marex vaccine, so, or Marex virus vaccine po, pwede po kayong magbigay. So, intramuscular po, dito po sa may batok po yun nilalagay. So, ini-inject po yun dito. Intramuscular po ang paglalagay sa may batok ng sisiw. So, na-inject po yan. So, yun po yung una. Kapag pagkapisa pa lang or first day of life ng sisiw, Marex vaccine. Then, kapag po 7 days na or 1 week old na yung ating mga sisiw, ang dapat na po natin ibigay ay ito. Sana po nakikita nyo, hindi ko po ito tanggalin sa plastic kasi inalagay po ito sa ref para hindi po siya masira. So, ayan po, Newcastle's disease vaccine plus IV or infectious bronchitis. So, ayan po. So, ito naman po, ginagamit siya. Ang root niya po ay pwede po sa mata, sa ilong, or sa bibig ng ating mga sisiw. So kapag po bumili kayo, nagtatanong din kung kasama na ba ang diluent. Kapag po bumili kayo ng vaccine, so set po yan. Kasama ito po yung freeze vaccine, then ito po yung diluent or panghalo natin, then mayroon po yung dropper ito at mayroon po yung kasamang panghalo. Ang gagawin po, inahalo lang po, then ipapatak po sa ilong, sa mata or sa bibig. Ngayon po, ito po ay 100 heads. Kapag po sobra, pwede pong bigyan ng dalawang patak yung inyong mga sisiw. Dalawa o tatlo. So, pwede pong i-overdose. Sabi naman po ng company, pwedeng i-overdose. Lalo na po kung sobra. Kasi good for 1,000 head po ang isang vial or kapag bumili kayo nito. Ang presyo naman po nito kapag Newcastle disease vaccine plus infectious bronchitis, 500 pesos, more or less 500 pesos. Dito po sa amin, sa area binibili ko is 500 pesos. And tip po kapag bibili kayo, magdala po kayo ng styro na may nalagay na may lamang yellow. Kasi dapat po ito laging nasa malamig or nasa yellow. Dapat po ang generally ang temperature is from 2 to 8 degrees Celsius lamang po. Pero hindi siya pwedeng i-freeze. Hindi po pwede sa freezer. Hindi po siya pwedeng 0 to negative na temperature. So, dapat 2 to 8 degrees Celsius lamang po. Then, kapag po ang ating mga sisiw ay 2 weeks old na, ang sunod pong ibibigay ay gumburo. Ayan po. Tingnan nyo. Sana mabasa nyo po. Ito. Ayan. Hipragumburo. So, ayan po is live infectious bursal disease virus vaccine. So, Hipragumburo GM97. So, freeze-dried tablet for oral suspension, oral veterinary vaccine. So, ito naman po ang ating Hipragumburo is oral po yung root. Dapat po sa bibig po pinapatak yung ating gumburo vaccine. So, ayan po, ang gumburo vaccine. So, ito po is more or less at ang gumburo vaccine is 500 or 250 to 500 ata yung presyo. Kalimutan ko po. So, ito kapag bumili kayo ng Hipragumburo vaccine, may kasama na rin po yung diluent, yung panghalo. Ito yung freeze vaccine, live vaccine po yan. Then, ito yung dropper na gagamitin. So, ayan po. For 2 weeks old. Then, kapag naman po ang mga sisiw ay 1 month old na or 4 weeks, ito na po yung ibibigay natin. So, ito po ay booster ng ating Newcastle disease vaccine. So, ito po yung booster ng B1B1 at ng infectious bronchitis. So, ito po, ang nabili ko lang is, ano po siya, Cevac Newcastle disease vaccine Lasota. So, ito po ay Lasota. Newcastle disease vaccine. So, ito po ay Lasota. So, ito po yung booster ng B1B1. So, ayun po.
So kasi ito plain lang siya, wala siyang kasamang infectious bronchitis. So kapag plain, ito po at ay 250 something kung hindi ako nagkakamali yung presyo. So same din, may dropper, may panghalo, then yung diluent natin. Ayan. Then between ano po, kapag 5 weeks old to 20 weeks old, pwede po kayo magbigay ng coryza vaccine. So yung coryza vaccine po is, yan po yung mamamaga ng mata ng mga manok sipon na namamaga yung mata tapos may kulay puti pong bumubukol. So ayun, meron po dito sa area na bibilhan po sa area ng coryza. So ito po, coryza vaccine, ayan. So 10 ml for 250 pesos. Good for 25 heads po ito. So kaso ito, hindi po siya naka-vial, nakalagay na po sa syringe. So dito naman po sa coryza vaccine, kapag po binili natin, dapat po gamitin natin siya within 3 hours. So i-inject lang po ito, pwede po yung intramuscular sa may lieg, sa thigh po, sa may legs, or sa may chest ng manok. So ito po ang pagbibigay is 0.5 ml. So ito po 10 ml, good for 25 beds na mga sisiu. So for 5 weeks old to 20 weeks old. Then kapag po malapit na pong mangitlog, kailangan pong magbigay ng booster. 2 to 4 weeks bago po mangitlog, magbibigay po ulit ng coryza vaccine bilang booster. So napaka-importante po niyan. Then ito naman po yung nakikita nyo yung may panusok, Fowlpox vaccine. So ito naman po is binibigay siya, and sana po nababasa nyo. So Fowlpox vaccine. So ayan po yung itsura. Ito yung diluent, ito yung freeze vaccine natin. Ayan po. Then meron po siyang applicator. So ito kasi, ito po yung bulutong. Alam nyo naman po ata yan. So ito po ay wing web. Sa may pakpak po siya tinutusok ito. Haluin po itong dalawa. Then, pag nahalo na, ididip lang ito. Tapos itutusok po sa wing web para po hindi tamaan ng Fowlpox yung ating mga sisiu. So, ayun po. At meron pa po palang karagdagan. Ito po sa ating B1B1. Meron na din po kasi ngayong clone. Ito po. Clone plus infectious bronchitis or clone plus IB. So yung clone kasi, yung clone ay pinaghalo pong B1B1 at Lasota. Yan po. Pero pag nagbigay po ng clone plus infectious bronchitis, kailangan din po magbigay pa rin ng Lasota bilang booster. So ayun po. Sana may natutunan po kayo sa binigay ko pong content at sana makatulong po sa inyo. So yun lamang po, and happy farming. At karagdagan po pala, dapat po ito, pwede po i-stock, pero dapat po sa ref. So, ayun po. Maraming salamat. And please like, share, and subscribe. Happy farming!